araw po sa inyong lahat. Ito po si Danilo Dizon, ang host ng programang Opinion Ko, Opinion Mo. Dito lang sa Danilo Dizon TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Danilo Dizon, ang host ng programang Opinion Ko, Opinion Mo. Dito lang sa Danilo Dizon TV. Grabe yung mga pangyayari nung panahon ni Digongyo. Samantalang noong panahon ni dating Pangulong Marcos Sr. ay ang daming mga usap-usapan na si Marcos ay Hitler. Yun ang mga sigaw ng mga aktivista noon. Hitler, diktador, tuta ng Amerikano, ganon. Yun ang mga sinisigaw ng mga kabataang aktivista noon ng panahon ng mga 70s. Di umano, lalo na nung panahon ng martial law ay marami daw dinukot, pinatay ng mga sundalo, ganun. At nung wala na nga si Marcos, di umano ay kinidnap ng mga Amerikano para dalhin sa Hawaii. Sa Hawaii siya napunta. Kung natatandaan nyo, noong mga panahon na yun ay ilan yung nagpalista na di umano sila ay biktima ng human rights, at sila nga ay binayaran dun sa mga di umano ay ill-gotten wealth. Doon kinuha yung mga pera na ibinayad dun sa mga di umano ay biktima ng human rights sa panahon ni dating Marcos, yung tatay ng ating Pangulong BBM. Pero kung i-compare mo doon sa martial law versus 6 years o 3 years na lang mula nang maupo si Duterte 2016 hanggang 2019 o 2018, may mga 30,000 ang napatay. Yan nga yung mga inimbestigahan ng House of Representatives at na Senado, yung EJK, na maraming namatay sa panahon ni Digongyo dun sa kanilang war on drugs, na walang mga paliwanag kung paano sila napatay. Yung po mga katanungan kung paano yung mga 20,000 ay napatay o namatay na lang
hindi malaman kung paano namatay. So hanggang sa umabot po yan sa ICC, no, yung reklamo na yan. So paano yan? Sino ang mas Hitler? Si dating Pangulong Marcos ba o si Digongyo? Doon sa mga comparison na yan, no? Nung panahon ni dating Pangulong Marcos, parang wala naman tayong nabalitaan na yung pag-abuso ni Marcos di umano ay may reklamo sa ICC. Samantalang itong dating Pangulo natin na 3 taon lang nang umupo mula noong 2016, no? 17, 18, 19, 3 years yan. More than 20,000 daw ang napatay na hindi may paliwanag. Kaya nga po gustong imbestigahan yan at gusto nga ipatawag si Bato na dating PNP chief at si Pangulong Duterte. Ang problema, ayaw nilang dumalo. So may mga haka-haka na parang hirap sumagot doon sa mga magiging katanungan ng mga sa Kongreso at House of Representatives kung paano, kung bakit mayroong matay na ganong karami sa panahon ni Digongyo, no? Sa loob lang ng 3 taon na kanyang panunungkulan, hanggang sa umabot na nga ng 2019, 2020, 2021, 2022. At ang naging issue naman doon ay corruption. Ganun din panahon ni dating Pangulong Marcos, di umano ay may corruption. Yun nga yun, yung ill-gotten wealth, di umano ay ninakaw ni Marcos, na ang hirap naman intindihin kung nagnakaw si dating Pangulong Marcos ng sa kanilang estimate napakalaki, kaya nagkaroon ng mga maraming ari-arian, nagnakaw, no? Kung nagnakaw naman siya, ano yung pinangsweldo sa mga empleyado ng gobyerno, sa mga sundalo, sa mga pulis, sa mga teachers, at sa ibang mga may katungkulan sa gobyerno, mga empleyado, isang kumuha ng pasweldo yung kung ninakaw ni Marcos yung pera ng gobyerno. So ibig sabihin, isipin natin na nagkaroon tayo ng utang sa IMF at iyon ang ninakaw, ganun ba? Paano naman niya sasagutin yung ipinatayo ni Marcos ng napakaraming proyekto? Yung Cultural Center of the Philippines, yung PICC, Philippine International Convention Center, meron pang Coco, ano ba yun, Coco House, dyan din sa may area ng Cultural Center, Coco Palace. Siya rin na nagpagawa ng batasang pambansa, yung building, LRT, San Juanico Bridge, yung mga dam, daming dam, yung North Luzon Expressway, South Luzon Expressway, at marami pang iba na
Yung iba kasi hindi na masyadong matunog. Hindi kasi natin na hindi kasi tayo update noon, mga kabataan pa tayo doon. Marami din siyang ipinatayong mga yun sa kuryente, geothermal ba yun. Ang dami proyekto na pinatayo si dating Pangulong Marcos. Yung yung pinagdugtong yung dumaan sa pagitan ng dagat ba yun, no? Yung San Juanico Bridge. Ang dami proyekto ibig sabihin na yung mga pinatayo na yun hindi ba pera yun? Saan galing yung pera? Inutang. Kung inutang, hindi ibinigay doon sa mga proyekto, hindi matatapos yung mga proyekto kung ninakaw. Samantalang titibay yung mga project na ipinatayo ni Marcos. Hanggang ngayon nandiyan pa yung Cultural Center, BICC, na pinakinabangan ng mga sumunod na pangulo na sumunod, kagaya ni Cory Aquino, Fidel Ramos, Erap, Gloria Arroyo, maging si Pinoy at si Duterte. Yung mga proyektong yan, halos lahat ng pangulo ay nagamit mga proyekto na yan. Meron nga pa palang airport, pinatayo, at marami pang iba. Si Ninoy na napatay sa tarmac, wala naman ng proyekto na pinatayo, pero ginawa pa nilang bayani dahil lang namatay sa tarmac, na ibinintang na kay dating Pangulong Marcos, no? Yun ang parang iisipin mo, mas masawal pa pala itong si Digong nyo. Nung mga kabataan doon tinatawag si Marcos, no, sa rally na siya ay Hitler, diktador, tuta. Si Digong nyo, hindi siya tuta ng Amerikano. Alas, sino ba yung minura niyang presidente? Si Obama ba yun? Meron siyang minumura minura pa niya, yung parang nagalit pa siya sa Papa, at di mo na kaibigan niya yung mga komunista. Yung kampanya noong 2016, di umano ay magkakaroon ng kapayapaan, at kilala niya raw si Joe Masison. Nangyari ba? Nagkaroon ba ng peace talk? Wala naman. Yung pangako niya na mawawala ang corruption, naku po, mula kay Cory Aquino, siya yata yung pinaka-corrupt na naging pangulo. Ayan, nag-iimbestiga ang Senado at ang House. Gusto nga nilang ipatawag, ewan ko kung matutuloy, si DOH, dating DOH secretary ni Digong nyo, si pangalan nun, parang di rin yata yan kalimutan ko na pangalan parang Berdugo mukha
yung anomalya sa pagbili ng mga face shield, face mask na nagkaroon ng overpricing, at yung inilagay ni Duterte na mga kaibigan niya sa Davao, yun ang inilagay. Di ba nagkaroon ng investigasyon sa Senado noon sa pangunguna ni Senator Gordon, na doon natuklasan na grabe yung nakawan dyan sa mga panahon ng pandemic. Yun sinamantala nila dahil hindi na daw kailangan ng bidding. So kung magkano gusto nilang ilabas na pera, wala nang bidding, hindi tayo makapagreklamo dahil pandemic. So kung iisipin ngayon natin, sa totoo lang, yung dating galit na galit kay Marcos kasi magnanakaw daw yun magnanakaw, kaya nga may kasong ill-gotten wealth. Ang kaso ay nasa PCGG para habulin yung mga nakaw na yaman di umano sa panahon ni Marcos. Ngayon si Duterte naman ngayon ang pinag-iisipan na grabe rin ang nakawan sa panahon niya. So grabe talaga, no? Ayaw nilang huminto, nakaw doon, nakaw ngayon, grabe, no? Ang kainis na nakakainis ay 20 years si Marcos naging pangulo versus 3 years lang kay Digong nyo. Sa panahon ni ex-president Jamie, marami rin anomalya. Panahon ni FBI, marami rin nakumpo. So kung hindi sana na nagkaroon ng corruption, medyo maayos sana ang buhay natin ngayon Kaso itong mga lintik na mga politiko magnanakaw Yung panahon ni Cory, wala tayong nabalitaan, pero yung mga nakapaligid sa kanya, di ba? No? Yung mga alahas ni First Lady Imelda Marcos, sana punta na yun. Hanggang ngayon, yung mga di umano na pag-aari ni Marcos, sini-requester, yung iba doon natapos ni mga kaso, daming kaso na hinarap ni dating First Lady Imelda Marcos, at halos lahat absuelto, walang nangyari. Ibig sabihin, kung naipanalo ni dating First Lady yung mga kaso na yun, ay may babalik na sa Marcoses yung mga ari-ariya na sinikwester, no? So pag naibalik yun, hindi pala nakaw yun, maghaka-haka lang pala ng mga tao nun, at naging panira na lang nila yung mga kaaway, galit na una iinggit ng mga politiko kay Marcos. Ganun siguro ang nangyari. Ginawa na ng wento-wento. Kasi kung matibay yung mga akusasyon, hindi sana ipapadala ni First Lady Marcos yung mga hindi man mga ninakaw nila. Bakit na-dismiss? Halos na-dismiss na lahat Lahat, hindi ko malaman. Napakaraming kaso yun. Parang libo yata yun Tapos, yan na nga, ikinukumpara natin sa 20 years ni Marcos na maraming ipinagawa.
Kung nagnakaw siya, paano na ipagawa yun? Kung walang pondo, ninakaw, hindi sana natapos yung mga proyekto na yun. Sa 3 taon naman ni Digong nyo, 2016 to 2019, ano ba yung mga proyekto na pinagawa niya? O hindi naman din galing niya sa kinita ng gobyerno, galing sa buwis. Yun naman ay puro utang. Pinautang ng China yata yun. Iba, hindi ko alam. Siyempre, makakutang ba siya sa Amerika, inaaway niya. Ngayon, yung mga inutang niya, hindi naman siya magbabayad dahil hindi na siya presidente. Ang magpapatuloy magbayad yan, tayo Tayo yun. Yung mga kailangan nga itaas pa yung mga buwis sa ngayon para makabayad lang tayo ng mga inutang ni Digong nyo. By the way, si Duterte hindi naman sikat yan noon. Sa Davao lang siya kilala. Kung bakit biglang bigla, hindi nga natin alam kung tatakbo siyang Pangulo Nagulat na lang tayo. Halos hindi nga nakapag-ikot yan. Yung kampanya noon, kasi atrasabate, hindi mo alam kung tatakbo siya o hindi. Basta nagpapakita lang siya, paparamdam, pero hindi naman siya masyadong umikot sa buong bansa. Kaya hindi nga natin kung tatakbo, hindi. Yung pala strategy na isahan tayo na budol. Kunyari hindi, tatakbo pala ang naging strategy nila. Iba ang nagrehistro. Yung dating barangay captain niya sa Quezon City, si Martin Dino pala, biro mo, barangay captain, bigla tatakbo ka ng Pangulo. Ano yun? Saka nakakita ng ganun? Pwede po yun dati ka mayor at makabigla ng mayor. Sino ba yun? Siya yun. Yung pala, mayroon palang substitution na hindi naman natin alam kung mayroon palang substitution. Ibig sabihin, iba yung magre-rehistro ng tao at yung nag-rehistro na yun aatras kuno, tapos papasok yung ipapalit. Ayun na nga, substitution. Si Digong nyo yun. Nabudol na ako dyan sa totoo lang ibinoto ko si Digong nyo. Digong natin sana yan sa inyo na mabantot naman kasi naniwala ko last minute nang pumunta ako ng Luneta para mag-osyoso. Sino ba itong Duterte na ito? Bakit parang matunog? May mga pangalan doon sa motor nakalagay DU30. Hindi ko nga alam kung paano ko basahin Duterte pala yun. Ganun, wala masyadong mga tarpaulin, wala. Mga motor lang, makakita ka ng mga sticker sa mga motor, ganun lang. Halos wala silang gastos. Walang gastos. Tsaka hindi nga natin alam kung tatakbo. Tapos nagulat lang tayo, kandidato kasama na siya sa mga debate. Noon naman, kung yung mga sinasabi niya napakaganda, kasi isa na ako sa nabudol medyo mawawala daw ang droga, di ba? Maganda naman yun, mawawala ang mga pusher, mga ang tawag doon, mga drug addict. Maganda sa bigyan tingin maganda, pero nung in-implement nagkaroon ng overacting, marami nga namatay. Ang tanong tama ba yung possession na maraming namatay
At wala namang gustong umamin kung sino ang mga pumatay. Ang pulis kasi, ang trabaho nila, manghuli at ikulong kung meron silang mga katibayan na yung inuhuli nila ay merong paglabag sa batas. Alam ba, nagdodroga at nakita nila, may ebidensya sila. Yun, ang proseso nyo, dadalhin yun sa prosecution. Ayun ang proseso. Hindi yung bigla na lang hindi maintindihan bakit namatay. Tapos yung judge ang sila yung maghahatol kung anong napatunayan na nagdodroga, etc. Kukulong o parirehab. Ganun lang yon. Hindi. Yung pangako ni Duterte na babahaan ng sakali yung mga drug addict, parang nangyari nga. Ibig sabihin, nagkaroon ng plano o ang tawag nila policy. Panahon ni Marcos hindi naman gano'n. Panahon ni Gloria, FBR, ERAP, Gloria, Pinoy, bukod tangi sa kanya lang yun na kasi meron siyang policy o yung laging sinasabi niya, yung project niya na war on drugs, no? So kung laban, gera kontra droga, marami talagang mamamatay kasi police policy. Kailangan magtrabaho yung pulis. Kaya anong nangyari, nagpakitang gilas yung mga pulis, maraming namatay pero walang umaamin na sila yun. Yun ang problema. Kaya kung tutusin, no, pinaka worst president tong si Digong nyo. Nagsisisi nga ako bakit ibinuto ko At saka itinatanong ko pa kung bakit siya nanalo noong 2016. Saan ba siya kumuha ng boto? Hindi naman mabantot naman yung PDP laban. PDP laban, pinagdugtong yan dalawang partido. Yung laban, Ninoy Aquino yan nakakulong siya, tinayo niya yan laban kasi tumakbo rin si Ninoy. Habang nakakulong siya tumakbo senador yata. Excuse me. Tapos yung naman PDP laban, itinayo ni dating senador Nene Pimentel na tatay ni Coco Pimentel. Nagsanay yung laban saka PDP laban, kaya nga PDP laban na hindi natin namamalayan, hindi niyo namalayan din Ako baka na alam ko pa na dilaw, yellow, mga kakampi rin ni Cory. Bakit? Si Nene Pimentel kakampi ni Cory na dilaw. Si Ninoy, hindi ba asawa niya? Asawa ni Cory. Di dilaw ng dilaw. Ano pa kayo? Ang liwanag naman dilaw. Yun ang ginamit ni Digong nyo na kumbaga vehicle, sinakyan niya. Pero ang totoo niyan, parang baliwala yung PDP na yan kung nanalo man si Duterte, ay doon sa di umano maganda yung pamamalakad niya bilang mayor sa Davao. At kung mananalo siya, ipatutupad niya sa buong Pilipinas. Di ba napakaganda noon, wala daw droga sa Davao. Napakaganda siya, nakatingin tayo sa mukha niya, sa sinasabi niya, hindi tayo nakatingin sa sinasakyan niya, bulok yung sinasakyan niya, dilaw yun. Anong nangyari, yung mga talagang totoong dilaw, gaya ni Leni Robredo, nila Marroja, sila Binay,
natalo. Bagay, mga dilaw naman sila lahat eh. Kumbaga, naglaban-laban yung mga dilaw. Ang tanong pa eh, hindi namang masyadong kilala si Duterte, nanalo. Saan siya kumuha ng 16 million? Ilan ba yung talagang Duterte dun? Hindi kaya Marcos loyalist yung mga boto dun sa Marcos loyalist na nakuha? Dahil kaibigan ni Senator Jaime C. Duterte tumulong, hindi mo nag-uusap sila. Doon nang galing sa Marcos loyalist. Eto ngayon, noong 2022, sa galit ng mga Marcos loyalist dahil sinisiraan ni Duterte, di man nagkokok daw to si Bongbong at saka walang alam, no? Spoiled brat, ano ba spoiled brat? Ayan ang sinasabi ni Digong nyo. Talagang siniraan si Bongbong, ayaw niya manalo. Di ba nilagay pa nga nila si Bato bilang kandidatong pangulo? Grabe, kaupo lang senador, presidente na kagatatakbuhan. Mga ambisyoso eh. Malaki talaga talagang anong plano nila na hindi na sila makaalis sa gobyerno. Kasi ang tagal nga naman nilang maok sa Davao, gusto din nila siguro mangyari sa buong Pilipinas na. Pagkatapos niya, yung anak o si Bato, hindi naman nangyari. So delikado. Hindi natin alam yung mga plano nila kaso, di ba? Yung mga plano nila, mga sinasabi nila, kitang-kita natin na masyado silang malapit sa China. Si BP Sara, wala tayong narinig doon sa kinakanyo ng tubig ng China Philippine Navy, yung Philippine Navy natin. No comment siya. Ayan magiging pangulo natin, maka China. Iboboto ba ninyo yun si Sara kung tatakbo siyang Vice President? Hindi ba tayo nag-iisip na mabudol ulit? Nakaiba'y na paniwala ni Sara, ng mga Duterte na maayos yung pamilya nila. Umupo nga si Duterte, hindi mo lamang kung sino magiging first lady, no? Pero wag na yun. Tapos yan pero kung tutuusin, magulo yung setup na yun. Hindi niya dala yung totoong pamilya niya, sira din yun Ano pa tingin nyo dun? Maayos pa yun? Maganda bang hemplo yun? Nagagandaan kasi ganong setup na ang kasama niya sa Malacanang pinakamataas na position sa gobyerno hindi niya kasama yung totoong asawa niya na siya dapat yung first lady. Hindi niyo ba naiisip yun? Perfect ba si Duterte? Yung administration niya, perfect ba? O nabudol talaga tayo? Aminin niya. Huwag kayong mag-tanga-tangahan. Kasi marami sa atin tanga-tangahan pa Talagang DDS pa rin hanggang ngayon Ako po DDS din nabudol nga ako, naiboto ko nga Ang totoo niya, nang talagang iboboto ko noon, si Miriam Santiago. Si Miriam, kasi ang vice niya noon, si Bongbong, dapat tandem sila. Pag binoto ko si Bongbong, dapat iboto ko si Miriam kasi sila partner Ang problema, nabalita na grabe ni sakit ni Senator Miriam. Ang sabi ko, sa isip-isip ko, nako, iboboto ko to tapos hindi naman tumagal ang buhay nito, wala din, sayang yung boto ko. Kaya nagdesisyon ako, si Duterte na lang iboboto ko. Ganun nga nangyari. Nangyari? Maganda yung 3 taon ni Duterte, ang pamamalakad niya.
ang tingin lang natin maganda dahil may war on drugs, pero hindi, yung pala pinakapangit na taon na nanungkulan siya kasi hindi rin eh, ibuwi na natin kasi yung pandemic, ang dami rin mga korupsyon naman eh. Tuloy pa rin yung may nawawala, namamatay. Kasi yung sinasabi nilang tokhang, eh siyempre tuloy-tuloy yun, pagpatay, pagdukot, yan, inimbestigahan yan na di yung mga tokhang na yan, dun yung mga, kaya nga inimbestigahan pa rin yung si dating PNP ang Bayalde. Marami sila inimbestigahan kasi sila yung PNP chief noon. Kung bakit may nangyayaring mga namamatay noon, tapos wala silang action, walang nagkaroon ng investigasyon, bakit maraming namamatay. Ano yun, PNP chief ka, maraming namamatay, walang investigasyon. Hindi ka ba magtatanong, oy, bakit maraming namamatay, kayo ba'y pumapatay? Tatanungin niya pulis niya eh. Nagtanong ba siya, nag-imbestiga ba sila? O ayan, tinatanong sila sa Senado at saka sa House. Palusot na palusot ang ginagawa nila. Nagpapaliwanag na lang sila doon sa mga memo na executive order na i-issue ni Digonyo. Doon lang nagkagulo na doon kung ano yung nilalaman ng memorandum na yun, nagkagulo na, tumagal na yung hearing eh. Uubos na yung pera natin sa kahihirin na pag anong-galong ng mga kasagot nila eh. So sana po yung mga talagang nagkaroon ng kasalanan, talaga makulong. Kung bibitay nga sana ngayon, mabitay eh. Grabe kasi eh. Hanggang doon lang muna tayo at sa iba namang pagkakataon. So ito po si Danilo Dizon sa programang Opinion Ko, Opinion Mo.